Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 37 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa eksenang ito, dalawang magkaibang grupo ang humaharap sa kani-kanilang mapanganib na sitwasyon. Bawat isa ay may sariling pagsubok. Ang unang grupo ay pinamumunuan ng panganay na anak ng Four Revered Saints, kasama ang mga makapangyarihang individual tulad ni Kirihara, Popo, Asagi, Nyantan, at Abyss. Nasa Golden Monster Zone sila na puno ng mga halimaw, kung saan nararamdaman ng panganay na anak na maaaring matalo ang mga bayani sa harap ng mapanganib na halimaw na paparating. Humingi siya ng tulong mula sa Drunken Sword Party upang palakasin ang depensa sa paligid ng mga bayani, nagpapakita ng kanyang kamalayan sa maaaring banta. Si Kirihara, gayunpaman, ay binabaliwala ang alalahanin, pinagtatawanan ang ideya ng pag-atras, dahil hindi siya naapektuhan ng mahihinang demonyo na kanilang nakasalubong kanina, kaya handa niyang itama ang kanyang pananaw tungkol sa mga halimaw kung talaga bang sila ay mahihina lang talaga. Nang makaharap ang grupo ng isang nakakadiring nilalang na parang isang malaking slug, iba-iba ang naging reaksyon. Si Asagi ay nadidiri sa hitsura ng mga halimaw, habang si Nyantan ay kalmadong lumapit upang labanan ang unang nilalang, at ang panganay na anak ay naghahanda upang harapin ang pangalawa. Si Abyss, palaging kalmado, ay sumang-ayon na sumali sa laban. Namangha si Popo sa kanilang kakayahang manatiling kalmado sa harap ng mga nakakatakot na banta, at inamin na ang bilis ni Nyantan ay kahanga-hanga na halos hindi na makita ang kanyang mga galaw. Napansin ni Asagi ang pambihirang lakas na ipinakita, at napagtanto na ang panganay na anak, hindi ang mga bayani, ang mas nararapat na humarap sa dakilang Demon Emperor. Si Kirihara, na nananatiling determinado na patunayan ang kanyang sarili, ay humakbang upang labanan ang natitirang mga halimaw, ipinakita ang kanyang kasanayan at lakas sa pamamagitan ng pagcast ng kanyang Dragon Buster ability, at matagumpay na natalo ang mga ito. Ipinagmamalaki ang kanyang lumalaking lakas, ipinahayag niya na ang kanyang natatanging kasanayan ay umabot na sa level 4, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang magiging hari sa hinaharap na may walang kapantay na kapangyarihan. Samantala, sa malayo, narinig ni Hijiri Takao at Takao Itsuki ang ingay at nagsimulang mag-isip tungkol sa nangyayari. Inalala nila ang isang kamakailang pangyayari, kung saan isang grupo ng mga tao, marahil mga espiya, ang nagpakamatay matapos mapagtanto na wala na silang matatakasan, na nagdulot ng hinala na ang mga individual na ito ay maaaring mga tagapagmanman na ipinadala ng ibang bansa, o mga tauhan ng Diyosang si Vesis, na ipinadala upang maglatag ng mga bitag laban sa mga miyembro ng Class 2C. Samantala, sa loob ng mga guho ng ginintuang sona ng mga halimaw, napansin ni Mimori ang kakaibang liwanag sa malayo bago sila pumasok sa lugar. Naging palaisipan sa kanya ang liwanag na ito at tinanong si Seras kung ano sa tingin niya yon. Ipinahiwatig ni Seras na malamang ito ay labanan sa pagitan ng mga halimaw. Sandaling nag-isip si Mimori kung maaaring laban iyon sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Pagdating ng gabi, habang nagpapahinga ang grupo, si Seras ay nag-aalala, iniisip na baka nakakabagot ang kanyang tahimik at seryosong ugali para kay Mimori. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, hindi iyon alintana ni Mimori, na mas nakatuon sa kakaibang liwanag. Kinabukasan, nag-usap sila Mimori at Eve at sinabi ni Eve na hindi niya inasahan na si Seras ay mag-aalala ng ganoon noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Mimori na nagbahagi si Seras ng ilang mga kwento mula sa kanyang nakaraan na maaaring nagbalik ng mga alaala. Pinakalma ni Eve si Mimori, sinasabing kahit na sinasabing kulang si Seras sa kakayahang magpatawa, marami siyang ibang kahanga-hangang katangian na mas mahalaga kaysa sa mababang uri ng pagpapatawa na inaasahan ng mga maharlika. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay may biglang nakarinig sila ng isang sigaw. Nagmamadaling bumaba sina Mimori at Eve upang alamin kung ano ang nangyayari, habang naghahanda sina Seras at ang iba pa na sumunod. Binalaan ni Mimori si Eve na huwag agad magpakita pagbukas ng pintuan. Nang bumukas ang pintuan, nabigla si Eve sa kanyang nakita.
At pareho silang nagtago ni Mimori, namangha at natakot sa hitsura ng isang halimaw na may mukhang tao na nasa harapan nila. Ang nakakakilabot na revelasyon na ito ay nagdulot ng pagkabahala sa buong grupo, habang naghahanda sila para sa kung anuman ang susunod na mangyayari, at diyan nagtatapos ang chapter 37 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.